So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako mag-upgrade ng air filter nitong Toyota Fortuner. Okay? So bakit ako mag-upgrade mga paps? Kasi ang main goal ko rito, hindi performance eh. Kasi yung performance ito, konting-konti lang yung yung difference yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ang goal ko dito kasi, etong air filter na to, washable yan. So, lifetime yan. Instead na bumili ako ng air filter, yan, papel na yan, palit, eto lang bibiling ko. So, washable siya. Bumili rin ako nito kasi yung air filter na to, since washable siya, ang pumipigil kasi dun sa mga dumi, yung oil yan, ito. Pero hindi ko naman agad gagamitin to kasi, matagal yan mga paps. Matagal yan. Siguro, once a year, depende sa tinakbo nyo, depende kung maalikabok ang lugar nyo, saka kayo lilinis, saka maglalagay ng oil yan. Dito lalagay yung oil yan. Okay? So ito, alam ko naman yung yung disadvantage saka advantage nito. So una, ito kasi high flow to eh. High flow yung air filter na to. So hindi siya kasing pinong-pino tulad ng stock air filter. So may tendency yan mga paps, pag pumasok yung hangin, hindi niya talaga totally masasala lahat kasi nga high flow siya. So may posibilidad na mabilis dumi yung yung throttle body at papasukin yung intake natin. Okay? So yun yung nito, yung isa sa mga disadvantage nito. Pero okay lang, ako naman na nagpi-PMS yan, ako naglilinis yan, kaya ayos lang. Tapos ito mga paps, mamaya i-check natin yung nito, yung performance nito. Saka i-check natin kung makaka-apekto ba to sa mga sensors natin. So mga paps, dapat kapag mag-upgrade kayo ng mga parts, gaya nito o kaya ng OCC na related sa may intake o kahit nga sa exhaust i-check nyo dapat yung parameters ng map sensor, ng fuel trim at saka ng oxygen sensor. Okay? So kasi, parang SOP yun para kahit paano ma-check nyo kung may possible na vacuum leak yung setup nyo. So, gagawin ko dito mga paps, papaandarin ko muna yung makina, tapos papakita ko sa inyo yung parameters ng stock na air filter. Andarin natin to. Sa idle lang muna mga paps sa idle lang. So, okay mga paps, ayan, nasa normal operating temperature na yan. Ayan yung RPM. Tapos, ito yung parameters na ikukumpara natin sa upgraded na air filter. So, itong parameters na to, importante to kasi dito rin chine-check kung merong possible vacuum leak sa sasakyan mo at saka ma-check din dito kung medyo lumalakas sa konsumo yung sa sasakyan mo. Okay? So, ito siya, yung oxygen sensor B1S1, bank sensor 1. So, ayan yung voltage niya. Ang voltage yan mga paps, 0.1 to 0.9. Ito kasi narrow band yan. So, dun tumatakbo yung range yan. 0.1 to 0.9. Yung 0.1 lean yun pag 0.9 reach condition. Okay? Tapos sunod yung map sensor, mass airflow sensor. Ito siya. Usually, ang mass airflow sensor nasa 2 hanggang 6 grams per second. Okay? Makikita rin dyan kung may vacuum leak kapag masyadong mataas yung nare-read na ng map sensor nyo. Ngayon, ito naman yung short at saka long fuel trim, parehas lang yan. Pero ang pagkakaiba niyan, yung short kasi immediate yung kumbaga immediate response, immediate na pagbabago-bago ng ng fuel trim. Kumbaga yung live talaga na pagbabago-bago. Ito, nasa memory na lang yan. Kumbaga yung parang overall na pagbabago-bago. Parang na-average na lang niya. Yan, yung long fuel trim. So dito tayo sa short fuel trim magbabase dito muna. Okay? So ayan yung parameters, tandaan niya. Nakita niya, tignan natin to. 0.1, dapat 0.1 to 0.9 to. Natin na. Yan, okay. Pasok naman yan ito. Tapos yan. So tandaan natin mga paps. So ang gagawin ko, papalitan ko na ng ng air filter. So ayan, papalitan ko na ng air filter to. So tanggalin ko muna yung luma. Dali lang yan. Tanggalin ko lang to. So ito yung yung isa, yung K&N. Parehas lang siya ng sukat. Yan, parehas lang ng sukat yan mga paps. Pakita ko sa inyo. Yan. So mga paps, ito na yung yung air filter ng K&N. Kung mapapansin nyo, parang medyo melangis siya. Normal yan mga paps. Yan. Tapos may parang kakaibang amoy siya. Normal yan. Kasi sa mga ibang performance air filter, talaga mapapansin nyo may langis siya. Yan. Tapos dito, ito yung air filter na stock. Yan. Tingin ko aftermarket lang to. Pero kahit stock yan na original, siya, papel yan siya. Mas pino talaga
yung ano niya, pag-filter niya ng dumi kumpara dito. Kumbaga, yan nga, nakalagay naman diyan yung ano, high airflow to talaga. So ito, papalit ko na to. So papalit niya, ganoon lang rin. Madali lang naman yan. Lagay ko lang to diyan. Okay. So all goods na yan. Gagawin ko ngayon, i-check na natin yung parameters. So okay, start na natin to mga paps. Yan. Ito siya. Show my starts recording. So, kata nyo yung value niya. Yan. Okay, so pasok pa naman. Ito. Yan. Ngayon mga paps, dagdag tip lang to. Yung sa pag-check ng ng fuel trip, ang diskarte ko diyan kapag nag-scan ako, yung negative 10 to positive 10. So doon dapat nagre-range yung niyan, yung reading niyan. So yung negative 10, yun yung rich condition, tapos pag positive 10, yun yung lean condition. So kapag sobrang lagpas-lagpas na sa specification, halimbawa positive 15% na ganyan, or positive 20% na, na yon, lean condition yon, possible baka mamaya may vacuum leak. Okay, so diyan titingnan nyo. Tandaan nyo mga paps, pag check ng fuel trim, negative 10, tapos nun positive 10. So yung negative 10, rich condition, tapos yung positive 10, lean condition. Okay, tapos sa oxygen sensor naman, ulitin ko 0.1 lean condition, tapos 0.9 rich condition. Okay, so ganun yung technique dyan. So ito, tignan nyo. Yan, tignan natin pasok pa lang. Buhay nga ako aircon. Wala nang mangyari. Normal operating temperature naman ako. Okay, so yung napansin ko rito, yung map sensor niya, nung dubuhay ako ng aircon, medyo tumaas siya. Okay, so, bagay, okay lang yan, 2 to 6 grams per second, okay lang yan. Pero kanina yata 3 yan Pasok pa naman yan, pasok pa naman sa specs, hindi naman totally talagang sobrang layo. Yan. Ito bumaba yung short fuel trim. So ang gagawin ko rito mga paps, ita-test drive ko na to. Mamaya titignan ko kung meron bang konting improvements, at saka titignan ko kung may konting pagbabago dun sa tunog ng makina kapag nagka-drive na ako. So mga paps, nakakabit na yung yung K&N air filter. So yung napansin ko mga paps, mas na siya, parang mas responsive na siya kumpara dun sa stock air filter. Kung personal yung experience to, yung parang alam mo yung sa stock air filter, parang pigil yung yung pasok ng hangin. Siguro ganoon talaga kasi papel lang yun talagang pinong-pino talaga siya, talagang masasala talaga yung dumi. Kumpara dito sa K&N, parang yung pasok ng hangin niya, ramdam mo agad Yan, pag tapak mo ng accelerator, yan, yung unang tapak mo lang kahit hindi nakabaon, ramdam mo agad na biglang pasok yung hangin So yun yung rito, tingin ko maganda rito. Accelerate, mabilis siya, mabilis yung response ng hangin niya, unlike sa talagang doon sa papel, doon sa stock, tigil. Tapos ano ba masasabi ko rito, yung yung tunog niya, same lang ng stock kapag naka-idle, pero pag tinapakan, mas medyo malakas yung tunog ng konti kumpara sa stock. Parang ramdam mo talaga na merong parang ugong siya parang naka-open siya. Yun yung pakiramdam nun. Yan. Siguro mas mararamdaman yung nito, performance nito kapag high speed. Yan. Ramdam na ramdam ko yung yung pagtapak pa lang pasok Pero hindi ko sinasabing talagang yung mataas yung performance ito. Hindi ganoon yan mga paps. Lang to, kumbaga airflow lang to Pero yung airflow niya, okay na okay, maganda, solid yung pagpasok. Yan. Kung
may budget naman, kumuha kayo nito kumpara sa stock. Pero kung medyo ano kayo sa tawag dito, yung sa PMS nyo, ayaw yung masyadong pasukan talaga ng dumi, yung throttle body nyo, ayaw na ganun, mag-stay kayo sa stock kasi ano yun mas pigil talaga yung kumbaga mas nasasala talaga yung dumi. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano may napulot kayo sa video na to in case na mag-upgrade kayo ng performance air filter sa sasakyan nyo, gaya itong K&N air filter. So regarding kanina, nakalimutan kong banggitin, yung sa stock air filter, yung reading ng map sensor ko, iba kumpara sa reading nito. Merong siyang konting diferensya. Mas mataas yung reading nito kumpara dito. Konti lang siya mga paps, konti. Makikita nyo doon sa video kung may kukumpara nyo yung reading ng map sensor, yung maximum na nakuha ko rito kumpara sa maximum na nakukuha ko rito. Makikita nyo konti lang yung diferensya niya, pero at least nadagdagan. Yan. Ngayon regarding doon sa may magsasabi siguro diyan na yan, mas mabilis dudumi yung throttle body, yung intake. Sa akin wala namang problema yon kasi ako naman nagdi-DIY, ako naman tumitira niyan, kaya okay lang sa akin. So yan. Ano mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Maraming salamat sa inyo.